nauwi sa trahedya ang pagresponde ng isang pulis sa holdapan sa Quezon City. Kaya naman kinilala ng Chief PNP ang kanyang sakripisyo at katapangan. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Dinalaw ni PNP Chief Nicolas Torre ang burol ni Patrolman Harwin Courtney Bagay sa Camp Karingal. Namatay ang 28-year-old na si Bagay matapos barilin ng sospek sa isang robbery sa Commonwealth Avenue. Ayon kay Torre, nagpakita ng katapangan ng pulis sa kanyang ginawa. Kaya naman nararapat-an niya itong bigyan ng medalya ng kadakilaan. Patay din ang sospek matapos barilin ng nooy sugatang si Bagay. Malungkot man ang pangyayari, indikasyon naman ito, ayon kay Torre, ng mas mabilis na responde ng pulis sa krimen. Natin na ang responde ngayon, nakikita natin talagang inaabutan ng pulis ang mga kriminal. Sa Cebu, ganun din ang nangyari. Kaya nakagaw ng baril, responde ang pulis ang mabilis, inabutan nga ng kriminal. Isang nakabalita, incident napatay din ng kriminal ang ating pulis. It's never a consolation na napatay din natin yung kriminal na nakapatay sa pulis natin. Dahil dito, pag-aaralan daw ng pamunuan ng PNP kung kailangan ng dagdagan ang armas ng mga pulis o ipatupad na muli ang pagsusuot ng bulletproof vest bilang dagdag proteksyon sa mga operasyon. Paiigtingin din daw ng PNP ang kanilang kampanya sa Loose Firearms. We are reviewing our procedures. We are also reviewing our SOPs para mamitigate ang danger. Kasi totoo talaga yan. Kaya nga, kung saan tumatakbo palayo ang ibang mga mamamayan dahil sa takot, dahil sa may nangyayari na may kriminal na problema, ang pulis ay pasalubong. Bukod sa financial support, pinamamadali na rin ni Torre ang pagbibigay ng benepisyo sa naulilang pamilya ni Patrolman Bagay. Di pa raw makapaniwala ang girlfriend ni Bagay sa kanyang sinapit. Sa social media, sinabi niyang, "This is not just going to make me cry. It's going to kill and destroy me." Tanggap naman ng pamilya Bagay ang pag-alay ng kanyang buhay para sa iba. Malungkot man, lagi raw nilang ipagmamalaki ang kabayanihan ng kanilang mahal sa buhay. Para sa agenda, Francis Folve, Billionario News Channel.